Tay, saan ka galing? Ba't ngayon ka lang? At kanino yung hawak mong papel at pitaka? Nakuha ko to pagkatapos kong makabangga kanina yung matandang babae. Tinignan ko. Ang daming lamang pera, anak. Tingnan mo. Ala, Oh, oo nga tay. Ba't hindi mo kagad sinuli? Baka mapagkamalan pa tayo magnanakaw niyan. Isasauli ko nga dapat ito eh. Kaso, hindi ko na naabutan. Hinabol ko pero alam mo namang mahina itong tuhod ko. Ang bilis siyang maglakad kaya ang bilis siyang nawala sa paningin ko. Kung ganun ho, huwag na muna nating intindihan yung ginang na yan at magpahinga lang muna po kayo. Alam niyo namang mahina ang katawan niyo. Paano itong pitaka, anak? Paano natin ito maibabalik? Baka kailangan ito ng may-ari. Paano kung isang araw bigla na lang may magbigay sa iyo ng limpak-limpak na salaping babago sa iyong buhay? Tatanggapin mo ba ang alok kahit na posibleng may mabigat itong kapalit? Kung nais mong masaksihan ang kwento ng letter sender natin ngayon, pakinggan ito hanggang sa huli. Sabay nating tuklasin kung paano nagbago ang buhay ng mag-amang ito. Magandang araw po, Sir Jupiter. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Joey. Bata pa lang po ako, ang ama ko, natatawagin na lang nating Ricardo, ang nag-alaga sa akin. Hindi ko po nakilala ang aking ina dahil ang kwento sa akin ni tatay, iniwan daw kami matapos nitong mag-abroad. Kaya ito, kaming dalawa naiwan sa kahirapan. Hindi rin ako nakapagtapos ng elementarya dahil hindi na kinaya pa ng tatay kong pag-aralin ako matapos niyang magkasakit sa baga. Dati nakatira kami sa isang bed spacer na nirentahan namin pero hindi rin nagtagal. Pinalayas na kami roon dahil hindi na kami nakapagbayad pa. Buti na lang may kumupkup sa aming matandang mag-asawa. Dati raw silang tinulungan ni tatay. Naawa sila sa sitwasyon namin kaya pinatuloy kami sa kanila. Subalit, hindi nangangahulugang naging maayos ang kabuhayan namin. Oo nga't mayroon na kaming matitirhan pero pagdating sa pagtatrabaho at pagkain, kami pa rin ang kailangang maghanap dahil hindi naman namin gustong iasa pa iyon sa iba. Ang akala namin ganun na ang magiging sitwasyon namin habang buhay pero para bang nadinig ang aming dasal at binigyan kami ng pagkakataong mabago ang aming kapalaran isang araw. Tay, ako na magbubuhat ng tubig. Magpahinga na lang kayo. Okay lang ako, anak. Nakakahiya naman kasing humilata na lang ako sa bahay nila, Abel. Ano ka ba tay? Kagagaling mo lang sa paglalako ng mga kangkong. Pagod na pagod ka pa. Sige na ho, magpahinga na po kayo tay. Huwag nang matigas ng ulo. Pasensya ka na, anak, ha? Kung hindi lang siguro... Nako, huwag na tayong bumalik dyan tay. Wala rin namang mababago. Kinuha ko sa kamay ng tatay ko ang daladala niyang balde ng tubig at ako na ang nagpatuloy na magbitbit noon papunta sa kusina ng bahay ni Mang Abel at Aling Mayet. Silang dalawa ang kumupkup sa amin. Hapon na noon at malapit nang sumapit ang gabi kaya inihanda ko na rin ang sasaingin namin. Hindi para sa amin ni tatay, kundi para sa matandang mag-asawa. Mamaya pa ako makakapagluto ng para sa amin kapag natapos na silang kumaing dalawa. Hindi naman ganito ang trato nila sa amin dati nung una nila kaming iniuwi sa kanila. Sa katunayan, ang bait-bait pa nga nila. Pero nung nalaman nilang may sakit si tatay sa baga, bigla na lang nag-iba ang trato nila sa amin. Lalo na kay tatay. Hindi na nila kami pinapasalo sa tuwing kakain. Pati sa pagluluto ay dapat hindi sinasabay ang para sa kanila at para sa amin. Pinatingnan ko na dati si tatay sa doktor at hindi naman nakakahawa ang sakit niya. Ang problema nga lang wala kaming sapat na pera para sa mga gamot pang maintenance. Mahal ang bawat tabletas ng gamot ni tatay at hindi rin handang gumastos ang matandang mag-asawa para tulungan kami. Hindi ko naman sila masisi dahil mahirap naman talaga ang buhay at hindi rin naman sila ganun kayaman. Sapat na sa amin ni tatay noon na hinahayaan nila kaming makitira sa kanila kahit papaano kapalit ng paninilbihan namin sa kanila. Meron silang taniman ng mga gulay at yun ang nagbibigay sustento sa kanila.
Minsan, inuutusan nilang maglako ang tatay ko ng mga gulay kapag walang kliyente ang pumupunta sa kanila para bilhin ang mga hina-harvest nilang gulay. Ang kapalit nun ay kaunting pera na sakto lang din pambili namin ng pagkain. Hindi naman niya ginalaw yung pagkain namin, di ba? Hindi po. Mag-isa lang po ako nagluto. Ha, sige po. Kung wala na po kayong kailangan, iwan ko na po kayo. Kaagad kong nilisan ang dalawa at pumasok sa kwarto kung saan naroon ang tatay ko. Ayoko na pong pakabain pa ang usapan namin dahil baka maunahan ang puso ko ng inis at tuluyan akong sumabog sa harapan nila. Sa tuwing nagtatanong sila ng ganung bagay, samot-saring emosyon agad ang dumadalaw sa puso ko. Galit kasi parang pinandidirihan nila ang tatay ko kahit alam naman nilang hindi nakakahawa ang sakit niya. Alam ko naman na gusto na talaga ng matandang mag-asawa na mapaalis kami sa kanila. Kaso nakukonsensya sila dahil nga tinulungan sila ng tatay ko noong malakas pa siya. Kaya hanggang sa abot ng makakaya ko ayokong gumawa ng dahilan na magtutulak sa kanilang palayasin kami. Hindi ko rin mapigilang manliit sa sarili dahil wala akong natapos sa pag-aaral kaya patuloy kaming nagiging alipin ng mga taong ganun ang trato sa amin. Dumating ang kinabukasan, maaga akong bumangon para maghanda ng umagahan at mas maagang makapunta sa palengke. Ginising ko si tatay para magpaalam sa kanya. Tay, alis na muna po ako ha. Nandyan na rin po sa lamesa ang pagkain nyo. Ang aga-aga pa, Joy. Para po hindi ako maunahan ng ibang mga kargador doon. Yung pitaka po palang nakita nyo, naisaulin nyo na po ba? Hindi pa eh. Hinahanap ko nga kahapon ang matandang habang naglalako ako. Pero hindi ko siya nakita. Sige tay, itago nyo na lang muna yan. At huwag na huwag nyong babanggitin kinamang Abel ang tungkol doon. Lalong-lalo na sa pera. Kung pwede rin po, magpahinga na lang muna kayo rito. Depende yan, anak. Kung wala silang ipalalako sa aking mga kangkong ngayon, baka kasi wala naman silang buyer. Hindi na ako nakipagtalo pa kay tatay dahil alam ko namang hindi ko rin siya mapipigilan. At mas lalong hindi ko kayang labanan ang desisyon ng matandang mag-asawa. Nagtungo na agad ako sa palengke at lumapit kay Ate Isa, isang tindera ng isda. Saktong ako ang unang dumating kaya ako rin ang kanyang kinuha para magkarga ng mga bagong stock niyang mga isda. Buong umaga walang tigil akong nagkakarga. Pagkatapos ko kay Ate Isa, pumunta naman ako sa iba. Kahit na naliligo na ako ng pawis at nangangamoy na, hindi ko yun inintindi dahil mas mahalaga sa aking makapagtrabaho ako at magkaroon ng perang pangkain namin. Alam ko sa sitwasyon namin ganun, mahirap mangarap ng kaginhawaan. Pero sa kaloob-looban ko, umaasa pa rin ako na sana makaahon kami mula sa ganitong hirap. Maraming salamat po ma'am. Sa ulitin po. Joey, ikaw ba yan, anak? Tay, nandito ka. Naku naman naglako ka na naman ng mga kangkong. Wala eh. Nautusan ako eh. At saka huwag ka mag-alala. Patapos na rin ako. Konti na lang ito. Kumain na po ba kayo? Kung hindi pa, sabay na lang tayo mananghalian. Medyo malaki rin tong kinita ko. Malawak ang ngiti ko noon dahil sa natanggap kong pera. Hindi naman sobrang laki ng pera ko pero sapat na sa aming dalawa ni tatay na makakain ng putahing karne sa karinderya. Habang naglalakad kami sa palengke, may nakasalubong kaming batang umiiyak. Lumapit ito sa amin at hinawakan ang dulo ng shorts ni tatay. Nagugutom ito, kumakalamang tiyan. Base sa marami nitong mukha at gusot-gusot na buhok, mukhang ilang araw na itong palaboy-laboy sa palengke. Naku, kawawa ka naman. Gusto mo bang kumain, ak? Hindi natin siya pwedeng dalhin sa karinderya tay. Maraming mga tao magreklamo. Alam mo na, ayaw nila sa pulubi. Ganun ba? Papaano to? Hindi naman pwedeng iwan na lang natin siya dito. Baka pwede mong bigyan na lang siya ng pera. Magbili ng makakain niya. Paano kung ibang bilhin niya tay? Ikaw talaga bumili. Okay lang ba sa'yo yun, nak?
Hindi naman nagreklamo ang bata kaya iniwan ko muna sila saglit doon at bumili ng kanin at ulam. Nang makabalik ako, kaagad ko itong inabot sa kanya. Kulang na ang pambili namin ni tatay para makabili pa kami ng adobo sa karinderya. Pero kahit papaano natuwa naman ang mga puso namin nang makita namin ang ekspresyon ng bata. Ang ginawa na lang namin ni tatay noon, pinagsaluhan namin ang isang putahe para makakain pa rin kami ng gusto namin. Matagal-tagal na rin nung huli kaming makakain ng karne kaya ibang klaseng saya ang naramdaman namin. Ay, napakasarap. Sana araw-araw tayo makakain ng ganito. E di makakasama yun sa inyo. Pero hayaan niyo tay. Balang araw, makakaalis din tayo sa ganitong buhay. Makakaya din nating makabili ng 2 serving ng adobo. Ay, sana nga, Joey. Sana nga. Huwag po kayo mag-alala tay. Pagkatapos po pala nito, ako na maglalako ng natitira mga kangkong mo. Mas mabuting umuwi na po kayo. Ay, nako. Isamahan na lang kita. Mabuburyon lang din ako sa bahay eh. Wala na akong nagawa dahil may katigasan din talaga ang ulo nitong tatay ko. Nag-aalala na rin ako dahil sa bawat taon na lumilipas, palala ng palala ang kanyang ubo. Humihina na rin ang kanyang katawan, lalo na ang kanyang paghinga. May pagkakataong nahihirapan na siya. Tay, sigurado ka bang kaya mo pa? Eh, huwag kang mag-alala, anak. Tapusin na natin ito para sabay na tayong umuwi. Tay, kanina pa po walang tigil yung pag-ubo nyo. Eh, ganito naman talaga to eh. Hindi na bago. Uminom po muna kayo ng tubig. Ibibili po kita. Eh, nako, hindi. Sayang lang ang pera. Ibili lang natin yan ang hapunan natin. Kahit na ganoon, hindi ako nagpatuloy sa paglalakad at inobserbahan ko muna si tatay. Pansin kong lalong pumutla ang kanyang labi at mukha. Nangingitim na rin ang ilalim ng kanyang mga mata. Bigla siyang humawak sa braso ko nang bigla na lang siyang mawalan ng balanse habang ang isa naman niyang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig dahil sa walang tigil niyang pag-ubo. Kagad ko siyang iniupo sa gilid ng sementong kinatatayuan namin. Tay, ayos lang po ba kayo? Diyos ko, ito na nga bang sinasabi ko eh. Nahilo ako, anak. Huwag kang mag-alala. Paano kung hindi mag-aalala kung sobrang putla nyo na? Ikukuha ko po kayo ng tubig. Ayos nga lang ako. Mawawala rin ito. Huwag nang matigas ang ulo, tay. Oh, tay! Tay! Kaagad kong sinalo ang tatay ko nang biglang mawalan ng lakas ang kanyang katawan. Nawalan ng malay si tatay. Kaagad akong nagsisigaw para humingi ng tulong at laking pasasalamat ko nang makita ako ng isa kong kasamahan at ito ang tumulong sa akin para dalhin si tatay sa isang malapit na klinik. Nahimatay lang daw ito dahil sa init ng panahon pero mas mabuti raw na ipacheck ito sa ospital dahil sa malala na nitong ubo. Nakahinga ako ng maluwag dahil maayos lang ang kalagayan ni tatay pero alam kong lumalala na rin talaga ang sakit niya sa baga. Hinintay kong magising siya noon habang hindi nawawala ang pag-aalala ko sa kanyang kalusugan. Kung may sapat na pera lang sana ako, matagal ko na sana siyang naipagamot. Bigla namang pumasok sa isipan ko ang pitaka na nakita ni tatay. Aaminin ko na sa oras na yon natutokso na akong kunin ang pera at gamitin yun sa pagpapagamot sa kanya. Tay, gising ka na rin. Kumusta po ang pagkaramdam nyo? Nasaan tayo, anak? Nandito po tayo sa klinik, tay. Malayo na po kasi kapag nagpunta pa tayo ng ospital. Nahimatay po kayo kanina. Sabi ko naman po sa inyo eh. Nagpahinga na lang po sana kayo sa bahay. Alam mo na bang hindi tayo makakatanggi kay Abel? Sa susunod po, ako na lang din po ang maglalako para hindi na kayo mapagod pa. Kaya nyo na po bang maglakad? Uuwi na po tayo at madalim na rin po sa labas eh. Tinulungan ko si tatay na makababa sa higaan at hanggang sa makalabas kami ng klinik. Hindi ko siya binitiwan. Tahimik lang kaming naglalakad na dalawa.
parehas na pagod sa nangyari ngayong araw. May 3 bungkus pa ng kangkong na natitira kaya habang naglalakad kami pauwi, sinusubukan ko pa ring magbenta sa mga nakakasalubong namin. Laking pasasalamat ko na may bumiling isang lalaki at inubos ang natitira naming kangkong. Dumaan kami sa isang bakery para bumili ng tinapay. Yun na lang kasi ang kaya ng pera ko. Wala akong ibang inisip noon kundi kung saan pa ako pwedeng magtrabaho. Kailangan kong gumawa ng paraan para mabilhan ko ng gamot ang tatay ko. Sa gitna ng pag-iisip ko, hindi ko kaagad napansin ang pagtawag ni tatay sa akin. Doon lang ako natauhan nang hilahin niya ang braso ko. Napalingon ako sa kanya. Bakit po, tay? Pwede ba nating lapitan ang ginang na yon? Pamilyar siya sa akin eh. Yung pong nakaupo sa daan at may itim na balabal sa ulo? Oo, para kasing nakita ko na siya. Ganun ba? Sige ho. Humakak muna kayo sa akin sa pagtawid sa kalsada. Hawak-hawak ko ang tinapay sa isang kamay habang isa naman ay nakahawak kay tatay. Nang makalapit kami sa matanda, doon ko lang nasilayan ang kanyang mukha. Napansin din nito ang pagdating namin kaya napaangat ang kanyang tingin. Parang niebe sa puti ang buhok niya. Sobrang tangos ng ilong at baba. Maliit ang kanyang figura dahil na rin sa kanyang pagkakuba. Dahil siguro sa anyo niya kaya walang ibang lumalapit sa kanya. Bawat dumadaang mga tao ay tumatawid sa kabilang side ng kalsada para maiwasan siya. Totoo nga namang nakakabagabag ang anyo niya. Pero hindi na kasi bago sa amin ni Itay na makakita ng mga taong pulubi, lalo na sa mga pulubing may dinaramdam sa kanilang kalusugan. Bumaba ang tingin niya sa lalakong tinapay na parabang takam na takam siya doon. Magandang gabi, iho. Kung ayos lang sa'yo, pwede ba akong makahingi ng tinapay mo? Pasensya na po pero hapunan po kasi namin to ni Tay eh. Kahit kaunti lang, iho. Wala pa kasi akong kain simula kahapon. Naubusan na kasi ako ng pera. Pinalayas ako ng amo ko matapos kung mawala ang pitakan niya nang utusan akong bumili. Ganun po ba? Pero... Nak, sige na. Bigyan mo na. Nakakain naman tayo kanina eh. Salamat. Maraming salamat, iho. Walang naman po. Pasensya na po at yala maibibigay ko sa inyo. Malaking tulong na ito sa akin. Salamat talaga, iho. Tungkol po pala sa binanggit yung pitaka kanina. Ito po ba ang tinutukoy niyo? Oo. Yan nga po. Paano po ito napunta sa inyo? Ako po yung nakabangga niyo nung nakarang araw. Pasensya na po at hindi ko na ibigay kaagad. Hindi ko na po kasi kayo naabutan eh. Nako, maraming salamat po. Maraming salamat po talaga. Hulog kayo ng langit. Maari ko po bang malaman ang pangalan nyo? Ako po si Joey. Siya po ang tatay ko, si Ricardo. Tinanggap ng matanda ang pitaka at niyakap ito ng mahigpit na parabang nakalaan doon ang buhay niya. Naiintindihan ko naman ang kanyang naging reaksyon. Siguro labis ang natanggap niyang galit sa kanyang amo dahil sa pinalayas siya nito at ngayong nakita na niya ang naiwala niyang pitaka baka magkaroon ulit siya ng pag-asang makabalik doon sa dati niyang pinagtatrabahuan. Tuluyan na kaming umuwi ni tatay. Nang makarating, kaagad kong binigay kay Mang Abel ang kinita namin sa mga ipinalako niyang kangkong bago ako nagtungo sa kusina para maghanda ng hapunan. Binigyan niya kami ng kaunting pera mula roon kaya kahit papaano may nabili akong delata para sa amin ni tatay. Kaunti lang ang kinain ko at nagpanggap na busog para ibigay ang malaking porsyon sa tatay ko. Kinabaling magutom ako, mas mahalaga sa akin na makita ko si tatay na busog. Ay, sa wakas. At naisauli na rin natin ang pitaka. Hindi na rin ako ninerbisin kaiisip kung paano ko yun maisasauli. Oo nga po eh. Ang laki-laki ba naman ng laman nun? Halatang mayaman talagang may-ari. Sana makabalik sa trabaho ang ginang ngayon. Kawawa naman kasi siya. Pakiramdam ko tuloy may kasalanan ako sa nangyari sa kanya. Batay, wala naman may gusto mangyari yun eh. At saka sinubukan mo namang isauli nung araw na nakuha mo, di ba? Pero mukhang nagmamadali yata siya kaya hindi mo siya naabutan. Ay, sa tingin mo, nakauwi na kaya siya ngayon? Huwag ka na mag-alala tay.
unahin mo munang isipin yung sarili mo at matulog ka na. At bukas ako na ang maglalako. Kinabukasan, maaga pa rin akong nagising para maghanda ng umagahan. Nang marinig ko ang usapan ng matandang mag-asawa patungkol sa bago na namang ilalakong gulay, nagboluntaryo ako na ako na ang gagawa imbis na si tatay. Sigurado ka ba, Joey? Wala ka bang racket ngayon sa palengke? Bukas na lang po ako magkakarga. Kailangan kasi magpahinga ni tatay kasi nahimatay po siya kahapon. Ano? Ayoko naman pong maulit yun ngayon. Nahimatay si Ricardo. Ay kaya ba parang matamlay siya kahapon? Lumalala na yata ang ama mo, Joey. Kalaunan, mahihirapan ka ng alagaan siya. Huwag ka sanang magagalit sa sasabihin ko Pero paano kung ilagay mo na lang siya sa isang nursing home? Hindi ka na mag-aalala pa sa kanya. Makaka-focus ka pa sa sarili mo at pwede ka rin naming pag-aralin kung gusto mo. Alam mo kasi, ang tingin namin ng asawa ko, kaya hindi ka namin inaalok noon, magiging pabigat lang ang tatay mo sa iyo. Kaya baka masaya lang pagpapaaral namin kung sakali. Salamat po pero hindi na po kailangan. Kailangan ko pong alagaan ng tatay ko. Kaagad ko silang tinalikuran at lumabas ng bahay para kunin ang ipapalako nila sa akin. Habang kinukuha ko ang mga gulay, hindi ko mapigilang maluha sa aking narinig mula sa kanila. Hindi ito ang unang beses na binanggit nila ito sa akin. Wala kasi silang anak at gusto nilang kupkupin ako. Pero ang kapalit naman noon ay ang pag-iwan ko sa aking ama. Hindi ko yun kayang gawin. Kahit kailan hindi ko iiwan ang itay kahit pa maghirap kami habang buhay. Hindi ko alam kung hanggang kailan pa kami tatagal sa ganitong pagtrato nila sa amin lalo na't bawat araw nagiging halata na ang pagtatakwil nila kay tatay. Habang paalis ako sa bahay para maglako, wala akong ibang inisip noon kundi ang humiling na sana may himalang mangyari sa buhay namin. Sariwang mga gulay! Mga ma'am sir, bili na po kayo. Mayroon po ditong kangkong, kalabasa at saka sitaw. Bili na po kayo dito. Magandang umaga, iho. Magandang umaga po, ma'am. Ano po ang... kayo po yung ginang kahapon, di ba? Oo, ako nga, iho. Kumusta po kayo? Naibalik niyo na po ba yung pitaka sa amo niyo? Ibang-iba rin po ang dating niyo ngayon Parang yayamanin ho ang suot niyo. Sosyal. Napatitig ako sa ginang na lumapit sa akin. Wala namang pinagbago sa kanyang mukha pero ang kanyang kasuotan ay ibang-iba. Para na siyang isang respetadong ginang sa lugar na ito. Isang puting blouse at pantalong kaki ang kanyang suot na bumagay sa puting niyang buhok at kutis. Kumikinang ang mga palamuti niya sa tenga, lieg at sa mga kamay. May kasama rin ang ginang na isang lalaking tuwid na tuwid ang tindig. Hindi siya nagsasalita hanggat hindi rin siya kinakausap ng matanda. Ako si Josephine. Nais ko sanang makausap ang ama mo. Si tatay po? Nasa bahay po siya nagpapahinga. Medyo mahina na po kasi siya, kaya hindi ko na po siya pinasama ngayon. Bakit po? Kung ganun, ayos lang bang dalhin mo kami sa inyo? Ngayon na po? Naku, kailangan ko pa po kasing maibenta tong latte. Tong pinapalako po sa akin. Huwag kang mag-alala. Magkano lahat yan? Ako nang bibili. Ramil, pakihatid ang mga paninda sa kotse natin. Masusunod po, madam. Para akong naistatwa sa kinatatayuan ko nang kunin ni Sir Ramil ang mga gulay at abutan ako ng pera ni Ma'am Josephine bilang bayad. Nanaginip ba ako? Nangyayari ba talaga ito sa harapan ko? Paanong ang isang ginang na inakala naming pulubi at nakita lang namin kahapon sa daan ay ganito pala karangyang tingnan? At may kotse pa siya. Ang lahat ba ng ito ay galing sa kanyang boss? Marami akong katanungan sa isipan ko nung sandaling yon at nung makita ni Ma'am Josephine ang naguguluhan kong muka, bahagya siyang natawa. Nangako siyang ipapaliwanag niya sa amin ang lahat mamaya kaya dinala ko si Ma'am Josephine sa amin. Pinili niyang manatili sa loob ng kanyang kotse. Tawagin ko na lang daw si Itay para sa loob kami ng kotse niya mag-usap. Ginawa ko naman ang gusto niya.
Nagulat pa nga ang matandang mag-asawa nang ibigay ko sa kanila ang salaping ibinayad ni Ma'am Josephine. Sobrang-sobra ito pero ayaw ni Ma'am Josephine na bigyan ko pa siya ng sukli. Ang sabi ko na lang sa kanila ay may pumakyaw sa mga gulay at hindi na hiningi pa ang sukli sa akin bilang tip. Saan mo nakuha yung binigay mo kina Abel? Ang laki noon. Tungkol doon, tay. Nandito po siya. Naghihintay sa atin. Naalala mo ba yung ginang na tinulungan natin kahapon? Nandito siya at gusto niya raw tayong makausap. Ano raw ang kailangan niya? Sinumbong niya ba tayo sa amo niya? May problema ba, anak? Nalilito nga rin po ako, tay. Magandang umaga sa inyo, Ricardo. Ha? Ikaw yung ginang kahapon? Paanong ibang-iba ka na ngayon? Nauunawaan ko na naguguluhan kayo. Kaya nandito ako ngayon para ipaliwanag sa inyo ang lahat. Ang totoo ay nagpapanggap lang ako kahapon. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ako isang katulong sa isang mayamang amo. Ako mismo ang nagmamay-ari sa pitakan na yon. 2 linggo na akong nagpapanggap na mahirap. Sinadya ko ring ihulog ang pitaka ko nung nakaraan. Nagbabaka sakaling may mabuting loob na magsasauli nito sa akin. At nagkatotoo nga ang hiling ko. Dumating kayo. Binigyan niyo rin ako ng pagkain kahit na kayo ay hirap ding makabili ng makakain. Pero bakit yun naman po ito gagawin? Naghahanap ako ng mga taong may mabuting kalooban para sa kanila ko ipamamana ang bahay at ang iba ko pang mga ari-arian. Ako na lang kasi ang mag-isa sa buhay. Matanda na, wala rin akong anak. Kaya wala akong mapag-iiwanan sa aking mga kayamanan. Ang ibig niyo po bang sabihin ay... Oo, kayo ang napili ko. Nais kong ihabilin sa inyo ang bahay ko at ang iba ko pang mga ari-arian kung ayos lang sa inyo. Nagkatinginan kami ni tatay noon dahil parehas kaming parang nabingi sa narinig namin. Hindi kami makapaniwala, totoo ba ito o pinaglalaroan lang kami ng mga taong ito? Dahil parehas kaming hindi kumbinsido, nagsuhestyon si Ma'am Josephine na dalhin kami sa bahay niya. Doon na kami tuluyang naniwala. Binigyan kami ng pagkakataon ni Ma'am Josephine na makapag-usap ni Itay kaya lumabas muna kami ng kotse bago kami bumalik sa amin. Diyos ko, totoo nga. Hindi tayo nananaginip, anak. Tay, ano pong gagawin natin? Tatanggipin po ba natin ang alok niya? Pero sila, Abel, paano natin ito ipaliliwanag sa kanila? Bakit niyo pa sila po problemahin? Hindi naman nila tayo mapipigilan kapag pinili na nating umalis, di ba? At saka tay, makakabili na rin tayo ng gamot niyo. Sabi ni Ma'am Josephine, siya na raw ang bahala sa pagpapagamot mo. Makakapag-aral na rin ako at giginhawa ng buhay natin. Ayaw mo ba nun, tay? Gustong-gusto, Joey. Wala akong ibang hiniling kundi ang mapabuti ang buhay natin. Ang buhay mo. Nakapag-desisyon na ba kayo? Bago po kami tuluyang sumama sa inyo, pwede po bang humiling ng isang pabor? Pinalam ko kay Ma'am Josephine ang sitwasyon namin sa bahay ng matandang mag-asawa. Kaya nung bumalik na kami sa bahay, si Ma'am Josephine ang kumausap sa 2 matanda. Ipinakilala niya ang sarili bilang kamag-anak namin. At ipinaalam niya sa kanila na balak niya na kaming kupkupin. Dahil doon hindi nakaangal ang matandang mag-asawa. Nung araw na yon, iniligpit namin ang mga gamit namin, nagpasalamat sa 2 matanda bago tuluyang nilisan ng kanilang lugar at nagtungo sa bahay ni Ma'am Josephine. Pagbukas ng matayog nitong gate, sumalubong kaagad sa amin ang kanilang parking lot. Kailangan pa naming umakyat ng ilang baitang ng hagdan para maabot ang pinto ng kanilang bahay. Bumati kaagad sa loob ang napakalawak nilang sala. Sa taas ng siling nagmukha kaming mga duwende sa loob ng bahay na yun. Wala po ba kayong katulong? Para po kasing wala akong nakitang tao. Mayroon dati pero nagretiro na sila. Hindi na rin ako kumuha ng bago pa dahil nandito naman si Ramil. Kaya pasensya na rin kung medyo maalikabok na ang ibang parte ng bahay. Huwag po kayong mag-alala. Magaling naman po akong maglinis. Ako na pong bahala dito. Maraming salamat, iho. Pero tandaan nyo, hindi ko kayo katulong dito ha. Mga tagapagmana ko kayo.
Hali kayo at dadalhin ko kayo sa inyong kwarto. Oh, wow! Ang ganda! Tay, ang laki-laki ng kama. Ito ang magiging kwarto nyo. Kung gusto nyong magkasama kayo rito, pwedeng-pwede naman. Kung hindi naman, malaya kayong gamitin ang iba pang rooms dito. Nako, maraming salamat. Sapat na ito sa amin. Huwag kayong mahihiya dahil mapapasa inyo naman ito. O siya, sige, iwanan ko muna kayo. Tatawagin na lang kayo ni Ramil kapag handa na ang hapunan natin. Bumaba na si Ma'am Josephine kaya naiwan kami ni tatay. Kinuha namin ang mga damit namin sa bag at inilagay sa higanting cabinet. Ni hindi nga napuno ito dahil iilan lang naman ang mga damit namin ni Itay. Ang iba ay luma na. Pagkatapos ko ron kaagad akong tumakbo papunta sa kama at umupo. Parang lumusong sa ilalim ng tubig ang katawan ko dahil hinihigop ako ng lambot ng kama. Hindi ko akalaing mararanasan ko ito sa buong buhay ko. Tay, halika dito. Ang lambot-lambot oh. Makakatulog tayo ng mahimbing dito. Mag-iingat ka dyan. At baka may matabig ka. Magkakasala pa tayo. Ano bang matatabig ko dito? Tungunan. Ang lambot-lambot nga rin eh. Mukhang sinagot na ng Diyos ang dasal natin, Tay. Sa wakas. Naiintindihan kita, anak. Hindi ko rin aakalain na makatira sa ganitong bahay. Pangarap lang ito namin ng nanay mo dati. Huwag niyo na hong banggitin si nanay. Hindi siya importante sa buhay natin. Ang mahalaga, nandito na tayo ngayon. Para akong nanalo sa loto dahil sa sayang nararamdaman ko na para bang kahit anong ibato sa akin ay hindi ako matatablan ng kalungkutan. Pakiramdam ko noon, nakakalimutan ko lahat ng hirap na dinanas namin ni tatay dahil sa swerteng dumating sa aming buhay. Bumababa na kami nang tawagin kami ni Sir Ramil para kumain. Naupo kami sa upuang gawa sa mamahaling kahoy habang inilalagay ni Sir Ramil ang mga niluto niya sa glass table para akong kinabahan. Pakiramdam ko kasi noon mababasag ito dahil sa tunog ng mga ceramic. Maraming putahing nakahanda na para bang magpipiesta kami. May adobong baboy, pritong manok, sinabawang baka, mga gulay at iba pang putahe na hindi ko na alam dahil noon ko pa lang sila nakita. Mayroong mga minatamis na panghimagas. Ang medyo nagpakunot lang sa noo ko ay yung nakita kong mga laman loob na nakahain din sa mesa. Tay, paano natin ito mauubos? Ang dami. Hindi nyo naman kailangang ubusin. Pero kumain kayo hanggang mabusog kayo. Selebrasyon ito para sa pagdating nyo. Narinig niyo pa pala. Pero ang dami po talaga. Huwag kayong mahiya. Ramil, sumabay ka na rin sa amin. Salamat po, madam. Bukas na natin pag-usapan ang paglilipat ko ng titulo sa inyong pangalan. Ipapa-check up ka rin namin bukas, Ricardo. Nagumpisa na kaming kumain. Hindi ko na pinigilan ang sarili kong kumuha ng mga ulam na kinatatakaman ko, pati ang mga hindi ko pa nasubukang kainin. Halos hindi na kami makapagsalita ni tatay dahil nakapokus lang kami sa pagkain. Yun ang unang beses na nagkaroon ng napakaraming laman sa hapag namin at pwedeng-pwede kaming kumain hanggang sa sumakit ang tiyan namin. Nilingon ko si Ma'am Josephine na nasa dulo ng lamesa para sana magpasalamat dito nang mapansin ko ang laman ng kanyang plato. Isang mangkok ang nasa harapan niya at may hinihigop siya. Sabaw ng parang dinuguan yun. Napakunot ang noo ko dahil yun lang ang kanyang kinakain. Ganoon din si Sir Ramil. Ang kaibahan lang ay kumukuha rin ito ng iba pang putahe. Putahe na purong lamang loob. Walang kanin. Sa buong paghahaponan din namin kami lang ni tatay ang umiinom ng tubig. Mahilig po pala kayo sa dinungguan? Ayaw niyo po ba sa ibang hinanda dito, Ma'am Josephine? Oo. Paborito ko ito.
Para sa inyo ang ibang handa kaya sige lang. Kayo, Sir Ramil. Hindi ako masyadong mahilig sa karne ng hayop. Mga lamang loob ang paborito ko. Ganun ho ba? Hindi po ba kayo nagsasawa kapag walang kanin? Hindi naman. Mas gusto ko ngang walang kanin eh. Peke na lang akong tumawa bilang tugon. Noon pa lang ako nakakita ng taong ayaw kumain ng kanin at purong lamang loob lang ang gusto. Nais ko pa sanang magtanong pero baka masabihin akong pakialamero kaya nanahimik na lang ako at nagpatuloy sa pagkain. Ang inisip ko noon ay baka ganun kumain ang mga mayayamang kagaya nila. Baka ganito ang kanilang diet. Pagkatapos namin kumain, nagboluntaryo akong maghugas ng pinggan. Hindi naman ako pinigilan ni Sir Ramil. Naiwan akong mag-isa doon nang umalis na sila para magpahinga. Ganon din si tatay. Tahimik lang akong nagsasabon noon hanggang sa mapunta na sa mangkok na ginamit ni Ma'am Josephine ang sasabunan ko. Binanlawan ko yun upang tanggalin ang mga naiwang dinuguan. Napakunot ang noo ko nang may napansin akong isang puti at maliit na bagay. Dinampot ko ito. Ang akala ko, laman lang ito ng dinuguan, subalit matigas ito. Inilapit ko yun sa mukha ko at doon nasimot ng ilong ko ang mabaho nitong amoy. Amoy bulok. Kaagad ko yung nabitiwan ng mapagtanto kong ngipin pala yun. Hindi pa ako nakaka-recover sa gulat ng may kamay na humawak sa braso ko. Joey, ako lang to. Ayos ka lang ba? Kayo lang pala, Sir Ramil. Nagulat lang po ako. May kailangan ba kayo? Maghugas lang sana ako ng kamay. Pwede ba? Sige po, wala pong problema. Saan po kayo nanggaling? Ba't napuno ng dugo ang kamay niyo? Hindi ito dugo. Pintura ito. Katatapos ko lang magpinta doon sa garden pot na pinapatrabaho sa akin ni Madam Josephine. Ganun po ba? Napakamot ako sa ulo ko dahil sa hiya. Kung ano-ano na tuloy ang pumapasok sa utak ko dahil sa takot ko. Bumalik na ulit ako sa paghuhugas nang umalis na si Sir Ramil. Gusto ko sanang banggitin sa kanyang tungkol sa ngipin na nakita ko, pero nalilito ako sa posible kong sasabihin at sa kung ano rin ang maiisip niya. Kapag sinabi kong galing yun sa bowl ni Ma'am Josephine, baka magalit sa akin si Sir Ramil at isipin niyang pinagsasabihan ko ng masama ang amo niya. Ayoko namang magkaroon ng atraso sa kanila lalo na't kararating ko lang. Isinawalang bahala ko na lang yun at pumasok na ng kwarto para matulog. Naabutan ko si tatay doon na mahimbing na natutulog. Kinabukasan, naghanda kaagad kami para pumuntang ospital. Si Sir Ramil ang nagatid sa amin. Pina-check up namin si tatay para magkaroon ng bagong reseta. Ngunit hindi ko masasabing maganda ang balitang natanggap namin dahil natagalan ang treatment ni tatay. Baka raw hindi rin maging ganoon kaepektibo ang mga gamot niya kaya kailangan daw itong obserbahan. In-advise sa amin na bumalik matapos ang 2 linggo para matansya ng doktor kung kailangan bang taasan ang dose ng gamot niya. Ang dami ng gamot, anak. Ayos lang ba talagang bilhin natin tong lahat? Oo naman, tay. Binigay nga po ito ni Madam Josephine para sa pagpapagamot niyo, di ba? Pero... Huwag na po kayong tumanggi, sir. Para po yan sa inyo. Dapat masanay na rin po kayo sa ganyang kadaming pera. Dahil kayo po ng anak nyo ang hawak ng mga kayamanan ni Madam balag araw. Sige. Pero baka matagalan pa yata bago akong masanay sa ganito. Pag-uwi namin, naghihintay si Ma'am Josephine sa amin sa sala para pag-usapan ang pag-aaral ko. Sa mga sumunod na araw, abala kaming sinanay ni Ma'am Josephine sa buhay nila. Minsan naman, si Sir Ramil ang sumasama sa amin kung wala si Ma'am. Hindi rin daw kasi siya nakakatagal na lumabas kaya palagi siyang nagpapahinga tuwing hapon. Ito rin ang rason kung bakit sa umaga at gabi lang namin nakakasama si Ma'am Josephine. Isang gabi habang pababa ako mula sa kwarto para sa kumuha ng tubig, may napansin akong ingay na umaalingaw-ngaw mula sa sala. Hinanap ko kung saan ito nanggaling hanggang sa makarating ako sa hardin.
Madilim na ang paligid, subalit may mga ilaw namang nakakabit sa pavement, kaya nakikita ko pa rin ang daan at ang iilang mga pananim. Patuloy akong naglalakad habang ang mga kamay ay nakapasok sa bulsa ng pantalon ko dahil sa lamig. Hanggang sa huminto ako sa harapan ng isang rektangulong garden pot. Nabanggit ni Sir Ramil nung nakaraan na pininturahan niya ito, pero bakit hindi naman pulang kulay? Lumapit ako roon upang makita ko ang laman. Sa gitna ng mga halaman ay may balat akong nakita, parang balat ng baboy. Hinawi ko ang mga halaman para makita kong mabuti kung ano yon. Nakaagad ko ring pinagsisihan. Napatalon ako sa gulat nang hindi lang pala ito isang balat kundi isang ulo ng biik. Balak ko sanang tumakbo para magsumbong sa nakita ko, pero dahil sa pagmamadali ko ay napatig ko ang sarili at napaupo ako sa simento. Nasa simento pa ang mga tingin ko nang bigla na lang may lumitaw na pares ng paa sa harap ko at napasigaw ako sa ikalawang pagkakataon. Joey, ako ito. Anong ginagawa mo rito? Ma'am Josephine, kayo po pala. May nakita po ako sa pat nyo. Ulo ng biik. Anong pinagsasasabi mo? Walang biik dito sa bahay. Pero nandiyan po talaga sa pat nyo. Pumasok ka na sa loob, baka namamalikmata ka lang. Pero... Pasok na! Nagitla ako sa biglaan niyang pagsigaw. Yun ang unang beses na nag-iba ang malumanay na ekspresyon sa mukha ni Ma'am Josephine. Dahil sa kaba ko, hindi na ako sumagot pa at nagmamadaling tumayo. Humingi ako ng paumanhin sa kanya at kaagad na tumakbo papasok. Lumingon ako ng isang beses at nakita kong nandoon pa rin si Ma'am Josephine at nakatayo sa harap ng pot. Nakarating ako sa kwarto habang habol-habol ang paghinga ko. Anak, anong nangyayari sa iyo? Ang putla mo ah. Kasi tay, tumakbo po kasi ako papunta rito. At bakit naman? Kasi po, matagal na rin kasi akong hindi nakakapag-ersisyo. Ibang-iba na ang buhay natin ngayon. Hindi na ako kargador. Kaya pakiramdam ko, nawawala na yung lakas ko. Ikaw talagang bata ka. Magpahinga ka na, gabi na oh. Matutulog na rin ako at inaantok na ako. Pinili kong magsinungaling kay tatay noon. Gusto ko sanang sabihin sa kanya ang totoo, pero nung maalala ko ang galit na ekspresyon sa mukha ni Ma'am Josephine, tumitindig ang balahibo ko. Buong gabi, nahirapan akong matulog noon. Binabagabag sa aking nakita. Kaya madaling araw pa lang bumangon na kaagad ako. Nagtungo ako sa kusina para sana maghanda ng may mapansin akong nakaupo sa lamesa. Si Ma'am Josephine. Napalunok ako at bumalik ang kaba sa puso ko nang mapansin niya ang pagdating ko. Magandang umaga po, ma'am. Tungkol po pala sa nangyari kagabi, pasensya na po. Hindi. Ako ang dapat humingi ng paumanhin. Pasensya na, Joey, at nasigawan kita kagabi. Importante kasi sa akin ang hardin. Nagulat lang ako na may nakialam sa mga tanim ko. Tiningnan ko yung sinabi mo at may nakita nga akong ulo ng biik doon. Ganun po ba? So ano po yun? Bakit po may ulo ng biik doon? Galing iyon sa kapitbahay natin. Pasensya na, hindi ko nasabi sa'yo. Nagkaroon kasi kami ng alitan nung nakaraan. Hindi ko inakalang magtatapon siya ng biik dito sa hardin ko. Kakausapin ko rin ang taong iyon mamaya. Paano po kayo nakakasiguro na sa kanila nga po yun galing? Dahil sila lang naman ang may mga alagang baboy rito sa lugar na to. Sa ngayon, wag na muna kayong magpunta sa hardin. Sabihan mo rin ang ama mo. Masusunod po, ma'am. Maiwan muna kita dito, Joey, at babalik muna ako sa kwarto ko para matulog ulit. Tumayo mula sa pagkakaupo si Ma'am Josephine para maglakad na papunta sa kanyang kwarto. Pinagmasdan ko lang siya. Ang damit niya ngayon ay kagaya pa rin ng kagabi. Kadalas sa daman palagi siyang nagbibihis ng damit pantulog, kaya nakapagtatakang hindi ito nagbihis ngayon. Bago pa man maglakbay ang utak ko sa mga katanungan, napansin ko si tatay na papalapit. Mukhang maaga rin itong nagising. Ang aga niyo naman pong bumangon, tay. Matulog po muna kayo ulit. Mas maaga ka ngang nagising sa akin eh. Magsasayang ka na ba? Tulukan na kita. Kaya ko na po. Diyan na lang po kayo at panuorin niyo ako.
Ay nako, hayaan mo na ako. Wala na akong ibang ginawa rito kundi ang humilata. Sayang naman itong lakas ko. Halata nga pong bumuti ng kalagayan nyo. Hindi na rin kayo umuubo ngayon. Oo, kaya hayaan mo na akong tumulong. Hindi ko na pinigilan si tatay at hinayaan kong tulungan niya ako sa paghanda ng umagahan namin. Salamat sa maintenance na gamot, bumuti na ang lagay ni tatay. At sana nga, magtuloy-tuloy na. Bumalik naman sa isipan ko ang naging usapan namin ni Ma'am Josephine kaya tiningnan ko si tatay na abalang maghiwa ng karne. Nagdalawang isip ako pero hindi ko rin kasi kayang solohin itong mag-isa lalo na't napupuno ang utak ko ng mga katanungan. Tay, sabi pala ni Ma'am Josephine, wag daw muna tayong pumunta sa hardin. Bakit? May nangyari ba, anak? Kagabi po kasi, may ulo ng big po kaming nakita dun. Ano? Bakit naman may ulo ng bik doon? Ang sabi po niya, galing daw yun sa kapitbahay natin. Tinapon dun. Nagkaalitan daw po kasi sila nun ni Ma'am Josephine kaya gumante. At ulo talaga ng bik ang inihagis dito sa atin. Grabing banta naman yon. Maaga kaming natapos sa paghanda kaya naisipan namin ni tatay na lumabas muna at maglakad-lakad sa labas ng subdivision. Gusto ring lumabas ni tatay at igalaw ang katawan niya kaya sinamahan ko na siya. Paglabas namin naninilaw pa ang kalangitan dahil pasikat pa lang ang araw. Napakatahimik ng subdivision, hindi kagaya sa dati naming tirahan. Pero hindi rin nagtagal na udlot ang katahimikan nang makarinig kami ng ingay mula sa labas ng bahay ng kapitbahay namin nung pauwi na kami. Dalawang lalaki ang nakatayo sa labas at mukhang may pinag-uusapan sila. Parang namumroblema ang mukha nila. Sila ba ang tinutukoy ni Josephine, anak? Sa tingin ko po, sila nga po. Bakit po, Itay? Ano pa, di kakausapin ko sila sa ginawa nila. Naku, huwag na po. At baka lalo lang lumala ang gulo. Hayaan na lang po natin kausapin sila mamaya ni Ma'am Josephine at ni Sir Ramil. Pero wala ba talaga tayong gagawin? Huwag na, Tay. Mukha rin may pinag-aalitan sila eh. Madadamay pa tayo. Hinila ko si tatay para lampasan ng dalawang lalaking nag-uusap pero habang dumadaan kami hindi namin maiwasang madinig ang kanilang pinag-uusapan. Nawawala daw ang isa nilang biik at nung nakaraan pa nila hinahanap. Wala rin daw silang nakitang magnanakaw sa CCTV nila kaya hindi nila alam kung paano nawala ang biik na nakakulong naman sa loob ng kulungan sa kanilang bakuran. Nangkatinginan kami ni tatay dahil sa narinig namin. Binilisan namin ang paglalakad pauwi sa bahay namin. Joey, ano itong narinig natin? Nawawala raw ang bik nila. Akala ko ba, tinapon nila sa atin ang bik nila. Nalilito nga rin po ako eh. Baka po ibang bik ang tinutukoy nila. Imposible naman yata yung kung sila yung kapitbahay na tinutukoy ni Josephine. Kung sa bagay po. Pero ang sabi rin po ni Ma'am Josephine sila lang may bik dito. Ibig bang sabihin no, nagsisinungaling sa atin si Josephine? Napabuntong hininga ako at nagdesisyong sabihin kay tatay ang buong detalye ng nangyari kagabi. Kung paano ako nakarinig ng kakaibang ingay hanggang sa mapunta ako sa hardin at makita ang ulo ng biik sa garden pot. Hindi ko na nakayanan pang manahimik at pati ang naranasan ko nung unang gabi dito sa bahay ay ikinwento ko rin sa kanya. Alam niyo po ba, Tay? Nung naghuhugas ako ng pinggan dito, may nakita akong ngipin sa bowl ni Ma'am Josephine. Ngipin? Ay, Diyos ko, sigurado ka ba dyan? Opo. Hindi lang yun. Dumating si Sir Ramil nun at ang sabi niya sa akin, mayroon daw po siyang pininta ng gabing yun. Kulay pula. Pero nung nagpunta ako sa hardin, wala akong nakitang pulang garden pot. Ako po ba ang pinag-uusapan ninyo? Ma'am Josephine, kanina pa po ba kayo riyan? Kararating lang. Pero narinig ko ang usapan ninyo. Wala naman po kami masamang ibig sabihin. Narinig po kasi namin nag-uusap yung kapitbahay natin tungkol sa bik nila.
Hindi kaagad sumagot si Ma'am Josephine. Iniwas nito ang tingin sa amin bago kami tinalikuran. Ang akala namin iiwan niya kami ngunit inutusan niya kaming sumunod sa kanya. Nagpunta kami sa salas at doon nag-usap. Bakas sa mukha ni Ma'am Josephine ang pagod na kahit palagi itong nagpapahinga tuwing hapon para bang patuloy pa ring unti-unting kinukuha ang buhay sa kanyang mukha. Hindi ko mapigilang isipin noon kung may sakit ba si Ma'am Josephine at hindi niya lang sinasabi sa amin. Baka kaya nagmamadali siyang maghanap ng magmamana sa mga ari-arian niya ay dahil dito. Bumuntong hininga siya bago niya sinalubong ang nagtatanaming mga tingin. Una sa lahat, nais kong humingi ng pasensya dahil hindi kaagad ako naging totoo sa inyo nung umpisa. Alam kong mahirap paniwalaan ang sasabihin ko, pero sana maging bukas ang isipan ninyo sa aaminin ko ngayon. Hindi ka pa ba sinasabi sa amin? Pagkukunwari lang ba ang tungkol sa pamana? Hindi, Ricardo. Totoo ang sinabi kong iiwan ko sa inyo ang lahat ng yaman ko. Pero hindi lang yon. May nais din akong gustong ipamana sa inyo bukod sa mga ari-arian ko. Ano po yun, ma'am? Hindi ako isang normal na tao. Mali. Simula nung tumuntong ako sa legal na edad, hindi na ako naging normal na tao. Ano po bang ibig niyong sabihin? Isa akong aswang, Joey. Nabigla kami sa kanyang sinabi. Napatayo ako sa kinatatayuan at ang ama ko naman ay naistatwa sa kinauupuan. Parehas kaming dalawa na hindi maalis ang tingin kay Ma'am Josephine. Hinihintay naming tumawa siya at sasabihing biro lang ang lahat pero hindi nagbago ang ekspresyon sa mukha nito at nanatiling seryoso. Ipinapakitang hindi siya nagpapatawa. Kumabog ng mabilis ang puso ko sa kanyang ekspresyon. Napaatras ako palapit kay tatay. Kung ganun, nilinlang niyo lang kami. Nais niyo ba kaming saktan na at kainin? Nagkakamali ka, Joey. Wala akong planong masama sa inyo. Hindi ako nananakit ng tao. Pero, paano kami makakasiguro dyan? Paano kung may iba ka pang binabalak sa amin? Maniwala kayo kapag sinabi kong gusto ko nang bitawan ang pagiging aswang ko. Bitiwan, ang ibig niyo bang sabihin ay ito ang gusto mong ipamana sa amin bukod sa mga kayamanan niyo? Tama ka, Ricardo. Saka ko lang maiiwanan ang pagiging aswang kapag naipasa ko na ito sa iba. Nung gabing yun, isiniwalat sa amin ni Ma'am Josephine ang tunay niyang pagkatao at kung paano niya naman ang pagiging aswang. Nung bata pa si Ma'am Josephine, siya raw ay sakitin. Madalang lang siyang makapaglaro sa labas kaya lumaki siyang walang kaibigan. Ang pamilya niya lang ang palagi niyang kasama sa kanila. Pero hindi nagtagal nang pumanaw ang kanyang pamilya dahil sa isang trahedya. Nung mga araw ding yun, dinapuan siya ng lagnat. Gusto niyang umattend sa funeral ng kanyang ama at ina pero dahil nga sa sakit, hindi siya makapunta. Kaya tanging pagtangis na lang ang kanyang nagawa. Isinumpa niya ang kanyang mahinang katawan. Habang tumatangi siya sa kanyang kwarto, pumasok ang isa sa mga maid nila sa kanilang bahay. Ang maid niyang yun ang naging babysitter niya nung bata pa siya. Alam nito ang tungkol sa mahina niyang kalusugan kaya may inalok ito sa kanya. Nagagawin daw siya nitong isang malakas at malusog na bata. Ang hindi niya alam, ang kapalit pala noon ay magiging isa siyang aswang. Nung una, hindi naman daw yun naging problema kay Ma'am Josephine. Sa katunayan, natuwa pa nga siya dahil ang katawan niya ay parabang kahit kailan hindi nagkasakit dahil sa liksi nito. Gumaan ang kanyang pakiramdam at nilubayan na siya ng sakit sa kanyang ulo na palagi siyang dinadalaw simula nung bata pa siya. Naabutan niya rin ang funeral ulamay dahil dito. Namuhay si Ma'am Josephine bilang isang aswang at dahil dito nagbago ang kanyang diet at lifestyle. Nagsimulang magtaka ang kanyang mga maid sa inaakto niya at hindi na nga siya natiis nila at pinili na lang mag-resign kaysa pagsilbihan ang amo nilang kakaiba. Ang nanatili lang sa kanyang tabi ay si Sir Ramil. Ang maid na nagpasa sa kanya ng pagiging aswang ay hindi na nagpakita pa pagkatapos nitong maipamana sa kanya ang pagiging aswang. Hindi naman yun naging problema sa akin.
kasi hindi ko naman kailangan ng maraming tauhan. Pero nang tumagal, unti-unti ko nang nararamdaman ang panghihina ng katawan ko. Nagising na lang ako isang araw, naging kulubot na ang aking mukha. Mas mabilis pa sa normal na tao ang aking pagtanda. Kung ganon, ibig sabihin ba nito, bata pa po kayo? Nasa 40s lang ako. Pero ang sitwasyon ng katawan ko ngayon ay para ng isang senior. Noon ko lang napagtanto na may kapalit pala ang lakas na nakuha ko bilang aswang. Araw-araw akong binabangungot at sumasakit din ang buo kong katawan na para bang binubugbog ako pero hindi ako pinapatay. Ang mga ngipin ko ay isa-isa na ring nagtatanggalan. Diyos ko, sa'yo po talaga yung ngipin na nakita ko nung naghugas ako ng mga pinggan. Pasensya na iho kung natakot kita. Gustong-gusto ko nang palayain ang sarili ko sa sakit na dinadama ko araw-araw. At ang solusyon lang dito ay ipasa sa iba ang pagiging aswang ko. Ipapasa niyo sa amin ang pagiging aswang? Isa lang sa inyo dahil sa isang tao ko lang ito pwedeng ipasa. Pero hindi ko naman kayo pipilitin. Bibigyan ko pa kayo ng oras para magdesisyon. Kapag pumayag kayo, mapapasa inyo rin ang kayamanan ko. Buong hapunan, tahimik kaming lahat. Wala ni isa sa amin ang nag-akmang magbukas ng mga usapin dahil sa nangyaring revelasyon kanina. Nahiga kaagad ako sa kama nang maramdaman ko ang pagsakit ng aking ulo dahil sa mga nalaman ko kanina. Hindi ako makapaniwala na ang kayamanang ito ay may kapalit pala. Bumukas ang pinto at iniluwa roon ang aking ama. Nakatingin ito sa akin na may lungkot sa kanyang mukha. Lumapit sa akin si tatay at tinabihan ako. Anak, pwede ba tayong mag-usap? Tungkol ho ba yan sa sinabi ni Ma'am Josephine kanina? Oo, kailangan natin magdesisyon sa kanyang alok. Hindi na natin kailangan pag-isipan yun, tay. Ang sagot ko ay hindi. Hindi ako papayag sa gusto niya. Pero Joey, kung hindi natin tatanggapin ang pabor niya, mawawala rin ang lahat ng ito sa atin. Babalik ulit tayo sa hirap. Bumalik na kung bumalik. Kaysa naman kung may maging aswang sa isa sa atin, hindi ko yung kakayanin, tay. Ayoko ho. Mas pipiliin ko na lang maghirap ulit kaysa maging aswang. Sigurado ka ba talaga, Joey? Kapag umalis tayo dito, wala na tayong babalikan pa. Pwede na tayo pwedeng bumalik kay Abel at Mayet. Wala tayong matitirhan at mas lalong wala tayong pera. Sa kalsada ang uwi natin, pati hindi ka makakapag-aral. Gugustuhin mo ba talaga yon? Natahimik ako sa sinabi ni tatay. Doon lang pumasok sa isipan ko ang mawawala sa amin. Ang karangyang ito, ang magaang na buhay, at ang perang pambili ng gamot ni tatay. Lahat yun ay mawawala kapag hindi namin tinanggap ang alok ni Ma'am Josephine. Nakumbinsi ako ni tatay noon pero may parte pa rin sa puso ko ang nabagabag dahil dito. Naintindihan ko po kayo, itay. Pero yung hinihingi niyang kapalit, hindi ko yata kaya yun. Maliit na bagay lang yun, Joey. Maliit na bagay lang? Tay, naririnig niyo bang sinasabi niyo? Maliit na bagay lang kung ako ang tatanggap sa pagiging aswang. Ano ho? Tay, sandali, bakit kayo? Hindi ho pwede. May sakit kayo, matanda ka na. At mas lalong hindi ikaw dahil bata ka pa at maliwanag pa ang kinabukasan mo. Ako anak, wala na akong silbi dito sa mundo. Kung sa akin mapupunta ang pagiging aswang, wala tayong magiging problema. Wala nang hadlang pa sa kinabukasan mo, anak. Paano niyo yan nasasabi? Ayokong magkaroon ng tatay na aswang. Anak, makinig ka. Ginagawa ko ito para sa iyo. Para hindi na tayo maghirap pa. Para hindi ka na maghirap pa. Naiintindihan ko ang gustong mangyari ni tatay. Alam kong ang kapakanan ko ang iniisip niya. Gusto niyang saluhin ang pagiging aswang dahil ayaw niyang mapunta sa akin ang kapalaran ni Ma'am Josephine. Pero natatakot ako sa posibleng mangyari kay tatay. Bakit pa kasi kailangan naming mamili? Bakit pa kailangang may kapalit ang kayamanang ito? Naging mabuti naman kami, kaya bakit kailangan pa naming masangkot sa ganito? Anak, nakikiusap ako.
Tutulungan natin si Josephine para din ito sa kapakanan niya. Hindi ako makapaniwala na naiisip mo pa ang kapakanan niya sa sitwasyong to. Paano kung may mangyaring masama sa inyo? Hindi ka ba nakinig kay Josephine kanina? Gumaling siya matapos tanggapin ang pagiging aswang. At hindi malabong mangyayari din yun sa akin kung tatanggapin ko ito. Hindi pa rin tayo sigurado dyan. Anak, nakakatakot man itong pakinggan pero paano kung maging biyaya pa pala ito sa atin? Paano kung gumaling ako? Di ba't yun din ang gusto mo? Meron ka naman ng gamot, di ba? Gagaling at gagaling ka pa rin, tay. Walang sinabi ang doktor, anak. Ang sabi niya lang sa atin, mapipigilan niya ang paglala ng sakit ko. Pero hindi siguradong mawawala pa ito dahil matagal na itong dinadala ko. Pero kapag ipinagpatuloy niyo ang gamutan, Hindi ko rin matutuloy ang maintenance ko kapag hindi natin tinanggap ang pamana niya. Naintindihan mo ba, Joey? Nagpatuloy ang sagutan namin ni tatay dahil sa paulit-ulit na pagtutol ko sa kanya. Pinipilit kong isarado ang opinyon ni tatay sa aking utak dahil ayokong tanggapin na tama siya na sa desisyong ito kami ang talo. At kung gusto naming ipagpatuloy ang buhay na ito at ang maintenance ni tatay, kailangan naming tanggapin ang alok ni Ma'am Josephine. Sa gitna ng pagtatalo namin, biglang pumasok sa kwarto namin si Sir Ramil. Humahangos ang boses nito. Sir Ricardo, Joey, si Madam Josephine. Bakit? May nangyari ba sa kanya? Sumama kayo sa akin sa kwarto niya. Diyos ko, Josephine, kinukumbulsyon siya. Lumalala na ang kondisyon ni Madam. Narinig ko sa kanya kanina na sinabihan na niya kayo tungkol sa katotohanan. Nakikiusap po ako sa inyo. Sana wag niyong piliing umalis dito. Tulungan niyo si Madam. Nais niyang magpahinga. Ramil, alam mo rin ba ang kanyang sitwasyon? Matagal ko nang alam. ibig mo bang sabihin, isa ka ring normal? Hindi ka katulad ni Ma'am Josephine? Hindi. Bakit mo naman naisip yan? Kasi yung mga kinakain mo, puro lamang loob. Hindi ka kumakain ng kanin o balat man lang ng karne. Ayun ba? Ang totoo niyan, binago ko ang pagkain ko upang mapantayin ko si Madam. Ayoko naman kasing isipin niya na kakaiba siya o natatakot ako sa kanya. Gusto kong ipakita sa kanya na handa akong saluhan siya sa lahat ng hirap at ginhawa niya sa buhay. Hindi ka natatakot sa kanya? Hindi ka ba natatakot na ang amo mo ay isang aswang? Kahit isa na siyang aswang, siya pa rin ang Madam na kilala ko. Walang nagbago sa pakikitungo niya sa akin bilang maninilbihan dito sa bahay nila. Kaya sino ba ako para matakot sa kanya? Napaiwas ako ng tingin at hindi na nakasagot pa kay Sir Ramil dahil natamaan ang aking puso sa kanyang sinabi. Siguro isa sa rason kung bakit ayaw kong tanggapin ang pamana ni Ma'am Josephine ay dahil sa posibilidad na baka hindi ko na siya kaya pang tingnan bilang kadugo ko na siyang nag-alaga at nagpalaki sa akin na baka tuluyan kong makalimutan na siya ang aking ama. Sa panahon, hinawakan ni tatay ang aking braso at tiningnan ako sa mata. Nangungusap ito, may gustong iparating sa akin at naunawaan ko yun. Nais na niya akong magdesisyon. Nangilid ang aking mga luha kaya mariin akong pumikit bago nagbigay ng isang tango bilang pagsang-ayon sa kagustuhan ng aking itay. Masakit pa rin sa loob ko pero sinubukan kong tanggapin yon at tinatagan ang aking sarili na hindi ako mahuhulog sa sariling takot. Bukod doon, walang ibang pinakita sa amin si Ma'am Josephine kundi kabutihan kaya masakit din sa aking masaksihan na nahihirapan siya. Hindi ko kayang titigan ang nanginginig niyang katawan at ang namumuti niyang mga mata. Ramil, tatanggapin namin ang pamana ni Josephine. Tutulungan namin siyang magpahinga. Ay, salamat. Salamat sa inyo. Madam, narinig mo yon. Hindi mo na kailangang magdusa pa. Paano maipapasa ni Ma'am Josephine kung nasa ganyan siyang kalagayan? Tatawagin ko ang taong naging tulay sa pagpasa ng pagiging aswang ni Madam Josephine. Siyang nakakaalam sa ritual. Sino sa inyo ang tatanggap nito? Ako ang magmamana sa pagkaswang niya. Bukas na bukas din. Dadalhin ko rito ang taong yon.
Nung gabing yon, nanatili kami sa tabi ni Ma'am Josephine hanggang sa tuluyang humupa ang kanyang pananakit sa katawan. Hindi siya nagising at nanatiling tulog pero kita sa kalmado niyang mukha na kumalma na ang sakit na iniinda niya. Kinabukasan din may bisitang dumating sa bahay. Isang matandang babaeng may suot na roba sa ulo. Si Sir Ramil ang nagdala sa kanya. Ibig sabihin ito na ang tinutukoy niyang magpapasa ng aswang mula kay Ma'am Josephine papunta sa aking ama. Ipinaliwanag sa amin ng matanda ang mangyayari sa ritual na gagawin. Nagtungo kami sa kwarto kung saan naroroon si Ma'am Josephine. Kinuha ng matandang babae ang mga dinala niyang kandila at ipinalibot ito sa sahig. Pagkatapos may isinaboy siyang likido dito bago sinindihan ang mga dulo. Binasa niya ang kamay ng aking ama at kay Ma'am Josephine at bago pa man namin makita ang susunod na mangyayari, pinalabas kaming dalawa ni Sir Ramil ng matandang babae. Wala kaming nagawa noon at naghintay hanggang sa lumabas siya at sinabi sa aming natapos na ang ritual. Nagmadali kaagad akong pumasok doon. Naabutan kong nakaupo ang aking ama sa kama ni Ma'am Josephine at magkahawak ang kanilang kamay. Tay, kumusta po? Ayos lang po ba kayo? May masakit po ba sa inyo? Ayos lang ako. Pero si Josephine, naririnig mo pa ba kami? Oo, nandito pa ako, Ricardo. Maraming salamat. Salamat dahil muli akong nakaramdam ng ginhawa. Madam, magpahinga po muna kayo. Maayos lang ako, Ramil. Hindi na sumasakit ang katawan ko. Pero hindi na rin bumalik ang aking lakas. Bumalik na yata ako sa dating ako. Ang sakiting bata. Madam, kailanman hindi ka nagbago sa paningin ko. Salamat, Ramil. Alam kong hindi na ako magtatagal pa. Kaya umaasa akong hindi mo pababayaan sina Ricardo at Joey. Ricardo, kayo na ang bahala sa kayamanan ko. Alam kong aalagaan niyo ito ng mabuti. Simula nung araw na yon, hindi na nakaalis pa si Ma'am Josephine sa kanyang kama. Nanatili siyang bedridden. Si Sir Ramil ang nag-alaga sa kanya at nagpapakain. Ang kanyang pagkain ay bumalik na sa pagiging normal na tao. Nakakakain na ulit siya ng lugaw. Hindi na siya naghahanap pa ng dinuguan o mga hayop. Sa huli niyang mga araw, naranasan niya ulit ang maging isang normal na tao. Isang linggo lang ang kanyang itinagal bago siya tuluyang pumanaw. Labis ang pagtangis ni Sir Ramil at ang kaya lamang naming ibigay ni Itay ay simpatya. Tay, magpahinga po muna kayo. Kagaling lang natin sa sementeryo. Paniguradong pagod na pagod kayo. Sige anak, aakyat muna ako. May gusto po ba kayong kainin? May karne po ba tayo? Gusto ko ng karne, tsaka dinuguan kung pwede. Dinuguan? Hindi ka naman mahilig sa dinuguan, Tay. Bigla akong kinabahan noon. Nung nakaraang linggo pagkatapos ng ritual, napansin ko agad ang pagbabago sa kilos ng aking ama. Kung tumayo siya, tuwid na tuwid. Hindi na siya madaling mapagod. Mabilis na rin siyang maglakad at bumalik na ulit ang lakas niya para magbuhat ng mga mabibigat na bagay. Kita ko ang sigla sa mukha ni tatay pero hindi ko rin maitatanggi ang lumalaking pangamba sa puso ko na baka dumating ang araw na makita ko na ang ibang senyales ng kanyang pagiging aswang at mukhang nangyayari na nga ito. Nang maghapunan na, tinawag ko na si Sir Ramil at si tatay para kumain. Habang kumukuha ako ng kanin, inobserbahan ko si tatay na nanatiling nakatitig sa mga hinanda kong ulam. 3 putahe ang niluto ko. Adobo, pinakbet at dinuguang baboy. Pero ang inabot niya lang ay ang dinuguang baboy. Hindi siya kumuha ng kanin o sulyapan man lang ito. Tay, ayaw niyo po bang subukan ng iba kong luto? Wala akong gana eh. Subukan niyo na lang po, kahit isang subo lang. Adobo po yung isa paborito niyo. Ay, adobo ba? Adobo ba yan? Pasensya na. Hindi ko kaagad namukhaan. Yung dinuguan kasi parang nakakatakam sa paningin ko. Sige na, Tay. Subukan niyo ng adobo. Nak, bakit ganito ang luto mo? Bakit walang lasa?
Itong dinuguan mo, ayos naman ah. Kagad kaming nagkatinginan ni Sir Ramil dahil sa rin ay mukhang nababasa ang iniisip ko. Naiintindihan niyang nangyayari na ang kinatatakutan ko. Napahigit ang hawak ko noon sa kutsara at itinuloy ang pagkain. Pinili kong manahimik habang hinihiling na sana mali lang ako sa naiisip ko. Pero dumaan ang mga araw at lumala lang ang nangyari kay Itay. Lalong naging obvious ang pagbabago ng kanyang mga galaw. Ang pagtulog niya ay naiba na rin. Mulat na siya buong gabi at sa hapon na siya natutulog. Dahil doon, bawat oras ko rin siyang binabantayan upang maobserbahan ko siya. Halos wala rin akong tulog sa mga nagdaang araw at dumating nga ang gabi na hindi na kinakaya ng katawan ko at tuluyan na akong nakaidlip sa sofa. Nagising na lang ako nang makarinig ng mga tahol ng aso. Kaagad akong napabangon at hinanap ng mga mata ko si tatay. Sinundan ko ang tunog ng aso sa labas ng bahay. Tay, nasaan po kayo, Tay? Tay, ano po ba sa tingin niyong ginagawa niyo? Bitiwan mo ako, Joey. Nagugutom ako. Gutom na ako. Pero hindi po yan pagkain. Pumasok na po tayo sa loob. Bitiwan mo ako, sabi. Buong puwersang iwinaksi ni tatay ang mga kamay kong nakahawak sa kanya. Nabigla ako sa kanyang lakas, nawalan ng balanse at napaupo sa kalsada. Binigyan ako ng nakamamatay na tingin ni tatay at doon ko lang napansin na nagbago na pala ang hugis at kulay ng kanyang mga mata. Lumaki ito, pabilog at parang luluwa na ang mata niya. Tinubuan ang paligid ng kanyang mukha ng mga itim at makakapal na balahibo. Umaalingaw-ngaw ang kanyang pag-angil bago tumalikod sa akin at ibinalik ang atensyon sa aso. Kaagad akong sumigaw noon upang pigilan sang sakta ng aso at kagatin ito. Naramdaman ko na lang ang isang presensyang dumaan mula sa likuran ko at dali-daling hinila ang aking ama mula sa aso. Dumating si Sir Ramil, niyakap niya ng buong higpit si tatay. Bitiwan mo ako. Kailangan ko ng aso. Joey, tulungan mo ako. Nahihirapan ako sa lakas ni Sir Ricardo. Salamat at dumating ka, Sir Ramil. Muntik nang kagatin ni tatay ang aso kanina. Dapat maging doble ang ingat natin ngayon, Joey. Mas lalala pa ang sintomas ni Sir Ricardo sa susunod na mga araw. Ganito rin ang nangyari kay Madam Josephine nung bago pa lang siyang maging aswang. Hindi rin niya makontrol ang sarili niya. Sa umpisa, oo. Hindi pa nila kayang pigilan ang takam sa kaloob-looban nila dahil bago pa lang sa kanila ang pakiramdam. Hahanap sila ng mga buhay na hayop para kainin. Paano na to ngayon? Ayokong kumain ng buhay na hayop ang tatay ko. Sa gayon, Joey, huwag na muna natin siyang palabasin sa kwarto. Ipagluto pa rin natin siya ng mga karne at dinuguan at yun ang ipakain natin hanggang sa magawa na ni Sir Ricardo ang kontrolin ang sarili niya. Kahit masakit sa aking kalooban, sinunod ko ang suhestyon ni Sir Ramil. Hindi ko pinalabas si tatay sa kwarto. Sa tuwing hapon ay kumakalma siya. Pero pagdating ng gabi nagsisimula na naman siyang magwala. Nagpupumilit na lumabas. Kinailangan naming kadinahan ang kanyang mga paa upang hindi niya maabot ang pinto dahil sinusubukan niya itong sirain. Sa lakas pa naman niyang taglay, hindi malabong masisira niya ang pinto. Ilang linggo rin namin ginawa yun ni Sir Ramil hanggang sa naibsan na ang kanyang pagwawala. Tumigil na ang kanyang mga pag-angil at pamimilit na makalabas. Ang akala ko noon unti-unti nang nakokontrol ni tatay ang kanyang pagiging aswang. Pero isang umaga, binuksan ko ang kwarto niya upang maghatid ng pagkain. Naabutan ko siyang nakahiga sa kanyang kama. Napansin ko ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib. Tay, ayos lang po ba kayo? Anak, nahirapan akong huminga. Tay, may masakit po ba sa inyo? Nauuhaw po ba kayo? Ikukuha po ba kita ng tubig? Gamot? Yung gamot ko? Gamot? Bakit po? Hindi ba't gumaling na kayo? Huwag yung sabihin, bumalik po ang sakit niyo.
Kaagad kong tinanggal ang kadena sa kanyang paa at inayos ang pagkakahiga niya sa kama. Nang maiupo ko sa walang tigil ang kanyang pag-ubo, doon ko lang napansin na lalong kumulubot ang balat niya nang mahawakan ko ang kanyang braso. Ang mukha niya bumalik ang dating mahinang mukha ni tatay. Maputla, pagod at nangingitim ang ilalim ng mga mata. Hindi to maaari. Sir Ramil! Sir Ramil! Pumunta kayo rito, bilis! Oh, ano nangyari, Joey? Si tatay, kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Mukhang bumalik ang sakit niya. Ha? Pero imposible. Hindi na dapat padinalaw ng sakit ang tatay mo. Lalo na't nasa kanya na ang pagiging aswang. Hindi ko alam. Tulungan mo na lang ako. Binuhat namin si tatay at nagtungo kami sa ospital. Pinatingnan namin siya sa doktor. Parang bumagsak ang mundo ko matapos kong marinig ang sinabi ng doktor. Bumalik nga ulit ang sakit sa baga ni tatay. At sa pagkakataong ito, dumoble pa ang lala nito. Pina-admit namin siya sa ospital dahil hindi siya pinayagan ng doktor na umuwi. Mas madali raw sa kanilang i-monitor ito kapag nandito siya sa ospital. Kumuha kami ng private room dahil natatakot kami na baka bigla na naman siyang magwala at may ibang pasyenteng makakita sa pagiging aswang niya. Hindi ko maintindihan. Bakit bigla na lang nanghina si tatay? Okay lang naman siya nung nakaraan. Ay, Joey, hindi ako sigurado. Pero, hindi kaya dahil matanda na ang ama mo, kaya ganito na lang kalala ang naibalik ng pagkaaswang niya sa katawan niya. Ang nangyari kay Madam Josephine, nanghina rin siya, pero ilang taon pa ang dumaan bago niya naramdaman ang panghihina sa kanyang katawan. Ibig mo bang sabihin? Oo, sa tingin ko, kaya ganyan na lang ang reaksyon ng katawan niya ay dahil sa umpisa pa lang, limitado na ang mga araw niya. Ngayong isa na siyang aswang, hinihigop na nito ang kanyang lakas, kaya mas lalong lumalala ang kanyang sakit. Hindi maaari. Ayokong mamatay si tatay. Wala ka bang naisip na paraan para mawala ang kanyang pagiging aswang? Ay, pasensya na, Joey. Hindi ko alam. Kita ko ang lungkot sa mukha ni Sir Ramil. Dahil doon tuluyan akong pinanghinaan ng loob. Ang konsensang matagal ko nang ikinubli ay dahan-dahang kinakain ng aking puso at pilit na binabalik ang utak ko sa panahong pumayag ako sa deal ni Ma'am Josephine. Hindi ko maiwasang isipin ang posibilidad na kung hindi ako pumayag noon, hindi sana ito nangyayari kay tatay. Pakiramdam ko ako ang nagtulak sa kanya para magkaganito siya. Siguro kung hindi niya lang ako pinili, kung hindi na lang sana ako nabuhay, siguro baka iba ang naging buhay ni tatay. Tuluyan akong napahagulgol noon habang si Sir Ramil naman ay nanatili lang sa aking tabi. Hindi ko namalayan noon na nakatulog na pala ako. Paggising ko, pinilit kong tatagan ang loob ko at sinubukang mag-isip ng paraan. Baka pwede pang matanggal ang aswang sa katawan ni tatay. Nung araw na yun, umalis kami ni Sir Ramil para maghanap ng albularyo. Nagtanong-tanong kami sa mga taga roon kung may kakilala ba sila. Hanggang sa nakita ko ulit ang isa sa mga nakasama ko bilang kargador dati. Siya rin ang tumulong sa akin na dalhin si tatay sa klinik nung nahimatay siya. Mayroon siyang ibinigay sa aming pangalan. Hindi siya sigurado kung tumatanggap pa ito ng pasyente dahil matanda na ito. Pero subukan lang daw namin. Pinuntahan namin ang bahay ng albularyo. Bumungad sa amin ang isang matandang nakaupo sa balkonahe ng kanilang maliit na bahay. Magandang umaga po. Ano pong kailangan nila? Kayo po ba si Ara? Naghahanap po kasi kami ng albularyo ngayon na makakatulong sa tatay ko. Tumatanggap pa po ba kayo ng kliyente? Depende kung anong klaseng problema ang bitbit nyo. Ang tatay niya po kasi, ipinasa po sa kanya ang aswang ng namayapa kong amo. May paraan pa ba para maibalik siya sa dati? Ipinaliwanag namin sa matandang albularyo ang buong nangyari. Pumayag naman siya, susubukan niya raw, pero hindi niya mapapangakong mapagtatagumpayan niya ito dahil hindi niya pa nasubukang tanggalin ang pagiging aswang mula sa pamana.
Kinabukasan, dinala namin si Ara sa ospital upang matingnan ng aking ama. Meron siyang ipinahid sa katawan nito habang may binubulong. Habang kami naman ay nakaupo lang sa isang gilid, naghihintay kung kailan siya matatapos. Umabot ng 2 oras bago siya naglakad palayo mula sa kama ni tatay at nilingon kami. Hindi ko mabasa ang ekspresyon sa kanyang mukha dahil hindi ito nagbago simula nung dumating siya rito. Kumusta po? Natanggal niyo po ba? Ay, pasensya na iyo. Pero hindi ko kinayang labanan ang aswang sa katawan niya. Masyado siyang malakas. Bawat atake ko ay palagi niyang nalalabanan. Lumalaban po ang aswang? Oo, dahil ang katawan ng tatay mo ay pagmamay-ari niya na. Binigay niya na ito sa kanya. Kaya hindi ko siya basta-basta na lang mapupuksa. Wala na po ba talagang pag-asa? Baka po pwede niyo pong gawa ng paraan. Subukan niyo po ulit. Isa ding rason kung bakit hindi ko matalo ang aswang ay dahil ipinamana ito ng maayos. Mayroong pagtanggap mula sa magkabilang panig. Kaya hindi ako basta-bastang nakakapasok sa pagitan nila para bawiin ang kanilang naging desisyon. Hindi na rin maibabalik pa sa nagpasa sa tatay mo dahil pumanaw na siya. Ang tangi ko na lang magagawa ay patulugin ang aswang sa katawan niya. Papatulugin? Oo, nagsagayon. Hindi nakakainin pa ng aswang ang natitira niyang lakas. Maiibsan din ang sakit na dinadama niya. Hindi na rin magbabago ang kanyang anyo at hindi na siya magwawala. Pero mananatiling aswang ang kanyang kalamnan. Ang lasa ng hayop at dugo lang ang pwede niyang kainin. Wala na po bang ibang paraan? Wala na iyo. Ito na lang ang kaya kong gawin para sa tatay mo. Kung papayag ka sa suhestyon ko, babalik ako bukas para gawin ito. Nagkatinginan kami ni Sir Ramil. Nagpakawala ako ng isang malalim na buntong hininga bago hinarap ang albularyo at pumayag sa suhestyon niya. Kailangan ko nang tanggapin na ang tatay ko ay isa na talagang aswang at ito na lang ang natitirang paraan para hindi lang lumala ang pakiramdam niya. Kagaya ng sinabi ng albularyo, bumalik siya kinabukasan at sa mga sumunod pang araw para gawin ng ritual. Umabot din ito ng 1 linggo hanggang sa tuluyan siyang magpaalam sa amin. Maraming salamat po sa tulong niyo. Walang anuman iyo. Pasensya ka na rin at ito lang ang kaya ko. Kung meron lang kasi tayong pwedeng pagpasahan dito, matatanggal natin ang aswang sa kanya. Pagpapasahan? Ibig mo po bang sabihin ay katulad po ng ginawa ng amo ko? Oo, kakaiba kasi ang aswang na meron kayo. Matagal na siyang nabubuhay at napagpasapasahan. Ang aswang na meron kayo ay isang aswang na ipinamana na ng matagal na panahon. Alam niyo po ba kung bakit may ganito? Hindi ako sigurado, iyo. Pero meron akong narinig dati sa amin na may mga aswang daw na ikinulong sa katawan ng isang tao upang hindi na ito makapanakit pa. Ikinulong sila sa katawan ng isang albularyo. Pero dahil sila ay malalakas at mababangis na nilala, nagkaroon ng depekto sa katawan ng albularyo. Na-impluwensya nito ng aswang. Ang paraan lang para makaahon sila sa sakit na dala nito ay ipasa ang aswang. Nagsimula ito sa bawat henerasyon ng isang pamilya hanggang sa magbago ang panahon at hindi na nga nasunod ng maayos ang tradisyon. Kaya napunta na ito sa ibang tao. Ibig niyo po bang sabihin na hindi lang si tatay ang may ganitong sitwasyon? Hindi yan malabo. Posibleng may iba pang nakaranas din ang sitwasyon nyo. So kung makakahanap po kami, gagaling po si tatay? Yan ang hindi ko sigurado. Matanda na rin ang tatay mo, iyo. Kung ako ang magdidesisyon, hindi ko alam kung tama bang ipasa pa ang aswang na nasa tatay mo. O siya, sige na. Aalis na ako. Nagpaalam na sa amin ang albularyo habang naiwang palaisipan sa akin ang huli niyang sinabi. Pero sa bawat araw na lumipas, unti-unti kong naunawaan ang dahilan sa likod ng mga salitang yon. Ang aking ama ay nanatili sa ospital. Hindi na siya nagwawala, pero hindi rin nangangahulugang bumuti ang kanyang kalagayan. Naibsan ang kanyang sakit, pero may mga pagkakataong naninikip ang kanyang dibdib sa paghinga, kaya kailangan siyang asikasuhin kaagad ng doktor. Ito ang rason kung bakit hindi kami makalabas ng ospital.
Ilang buwan ang dumaan hanggang sa umabot na ng taon. Nanatiling ganoon pa rin ang sitwasyon ni tatay. Hindi na siya nakauwi pa sa bahay namin. Naintindihan ko na ang ipinapahiwatig ng albularyo sa akin dahil ang pinatulog na aswang ni Ara sa tiyan ni tatay ang tanging dahilan kung bakit hindi pa rin bumibitaw si tatay. O di kaya'y hindi makabitaw si tatay. Hindi siya makapagpahinga. Natutuwa ako na hanggang ngayon buhay pa ang tatay pero hindi ako ganoon kamakasarili para hayaan ang tatay kong magdusa ng matagal. Joey, 3 taon na ang lumipas. Hindi pa rin nagbago ang kalagayan ni Sir Ricardo. Ano na ang plano mo? Alam kong nahihirapan na rin si tatay sa sitwasyong to. Hindi lang yun, Joey. Sobrang laki na rin ang nagastos natin sa ospital. Kapag nagpatuloy pa ito, baka hindi na natin kayanin. Ano ang gusto mong ipahiwatig si Ramil? Dapat na tayo maghanap ng magmamana sa aswang. Masakit man sa aking marinig yun, hindi na ako umangal pa dahil alam ko sa sarili kong yun na lang ang paraan para matulungan kong makapagpahinga na si tatay. Ang akala ko magiging madali lang sa akin ang makahanap ng taong pwedeng pagpasahan ito pero kagaya ni Ma'am Josephine, nahirapan din kaming makahanap ng kagaya namin. Nagdesisyon kami ni Sir Ramil na iuwi na lang si tatay sa bahay at doon gamutin upang makatipid kami. Sa mga taon ding yun, nakapag-aral ako, nakapagtapos at nakapagbukas ng negosyo upang ipagpatuloy ang kayamanan ni Ma'am Josephine at mayroon kaming maibigay sa taong tatanggap ng pamanang aswang. Tatlumpung taon na ang dumaan. May bahid na ng puti ang buhok ko. Si Sir Ramil naman tuluyan ang nagretiro at umuwi sa kanila upang doon ituon ang natitira niyang taon sa kanyang buhay. Yun pala ang dahilan kaya hindi ginusto ni Ma'am Josephine na ipasa sa kanya ang pagiging aswang noon. Ayaw niyang danasin ng pinakamamahal niyang tauhan ang kanyang paghihirap. Lalo na at may pamilya pa itong gustong makapiling. Joey, gusto pa sana kitang tulugan. Pero pasensya na. Gusto ko nang magretiro at magpahinga. Malaki na po ang naitulong niyo sa amin. Maraming salamat sa lahat ng itinuro niyo. Kung hindi po dahil sa inyo, baka wala rin po ako dito ngayon. Ingatan niyo ang bahay ha. Kami na po ang bahala. Sana makahanap na kayo ng tagapagmana. Yun na ang huli naming pag-uusap bago tuluyang umalis si Ramil. Si tatay, buhay pa rin, ngunit hindi na siya nakakalakad pa. Sa tulong ng isang maid, kaming dalawa ang nag-aalaga sa katawan niyang halos butot balat na. Hindi na niya maimulat ang kanyang mata at kung gusto niyang magsalita, kailangan ko pang ilapit ang tenga ko sa bibig niya upang marinig siya. Masakit sa akin na makita siyang ganon. Parang pinipiga ang puso ko sa tuwing pinipilit niya pa rin kausapin ako upang ipakita na kaya niya pang tiisin ang sakit sa kanyang katawan kahit gusto na niyang bumitaw. Sinubukan ko na rin kontakin ang babaeng gumawa ng ritual ng pagpapasa para sana ipasa sa akin ang pagiging aswang. Pero hindi ito umepekto dahil ayaw pumayag ni tatay. Hindi gumagana ang ritual kung sapilitan itong ginagawa. Ilang beses akong nagmakaawa kay tatay na isuko na niya ito sa akin. Total nakapagtapos na naman ako. Natamasa ko na ang karangyang pinapangarap namin. Kaya bakit ayaw niya pa rin itong isuko sa amin? Ang isinagot niya lang sa akin, gusto niya akong mamuhay at mamatay na isang normal na tao. Sa panahong ganito na nahihirapan siya, ako pa rin talaga ang iniisip niya. Kaya ito ako ngayon, patuloy pa rin naghahanap kung sino ang susunod na tatanggap ng pamanang ito. Meron naman kaming nakakausap pero mabilis naman silang umaayaw kapag nalalaman nila ang magiging kapalit ng kayamanang ibibigay namin. Hindi nila kayang tanggapin ng pagiging aswang. Nais ko mang tapusin sa amin ang sitwasyong ito pero hindi namin alam kung may iba pa bang paraan para tuluyang mapuksa ang aswang na ilang henerasyon nang ipinamana. Nitong nakaraan lang may nakausap ako ulit. Isang lalaking pumapayag daw na tanggapin ang pamana mula sa tatay ko, kapalit ng ikabubuti ng kanyang pamilya. Nakatakda kaming mag-usap at kung magkakasundo kami sa wakas, matatapos na rin ang paghihirap ng tatay ko. Sana
nagustuhan ninyo ang kwento namin ito. Gusto ko lang talagang ibahagi ito sa iba at kung maniniwala man po kayo o hindi dito, nasa inyo na po yun. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig mula sa umpisa hanggang dulo. At isa na namang kwento ang natapos natin, mga kaibigan. Talaga namang kaawa-awa ang naging sitwasyon ng mag-ama, lalo na si Ricardo. Ang kanyang sakripisyo na kahit ay hirap na siya, ayaw pa rin niyang mapunta sa kanyang anak ng pagiging aswang. Hanga rin ako sa katapatang taglay ni Sir Ramil. Hindi niya iniwan ang kanyang amo hanggang sa huling hininga nito. Nung una, iisipin mong isa rin siyang aswang dahil sa kanyang pagkain. Pero ang katunayan, ginagawa niya lang pala yun para sa kanyang amo. Para hindi ito maisip na kakaiba siya o kinatatakutan niya. Kayo po ba? Anong naramdaman niyo sa kwentong ito? Huwag kakalimutang mag-iwan ng komento at abangan ng susunod naming kwento tuwing 8:00 ng umaga. Magandang araw sa inyong lahat.